Alam niyo, naghahanap ako ng bago para sa bagong taon. Nangyari nito nakaraang taon. Para naghahanap lang din ako ng panibagong energy ba? No, little things na makakapag-renew ng enerhiya dito sa aking setup. At isa sa mga parang gusto kong palitan na ay itong aking gaming chair. I love this. I've had this for a long time. Ilang taon ko na rin to ever since paglipat namin dito. Ito na yung gamit kong Secret Lab. And recently, meron ako nakikita na brand na nilalabanan itong Secret Lab. At ang brand na yan ay tinatawag na Muso. Luckily, nagpadala sila sa atin na halos kaparehas nitong Titan na nakuha ko for Secret Lab. The thing is, kaya niya bang tapatan ito? Magugustuhan ko ba yung gaming chair? Yan yung aalamin natin ngayong araw. Umpisa na natin agad, no? Parang it is exactly the same chair, sa totoo lang. Nagpatulong ako sa kapatid ko dahil medyo mabigat siya. I think, para sa akin, isa sa mga pointers na maganda yung quality ng isang bagay. Usually, pag mabigat siya, diba? Eto siya, no? Yung Muso Throne Series Computer Gaming Chair Giant 460A XL size. XL yung pinili ko kasi malaking tao po talaga ako. Hindi lang halata, no? 6-footer po ang klaro. So, yun yung pinili ko. Nakita ko yung box. Nagpatulong ako sa kapatid ko. And nung inayos namin, napakadali lang naman. Meron pa siyang, anong tawag dito? Meron pa siyang instructions. And kung napanood nyo yung unboxing ko rin ito, it's the same. Ito ang masasabi ko sa Muso, ha. Muso is never afraid to say out there na nilalabanan namin kung ano yung kayang i-provide sa inyo ng Secret Lab. At kung makikita natin sa ibang mga creators, yun din talaga yung mapapansin. Tinatapatan nila yung quality mismo ng Secret Lab gaming chairs na alam natin sa pinaka-sikat, no, pinaka-premium na gaming chair over the course of the pandemic. Halos lahat na makikita mong creators, yun talaga yung gamit. So ito, puntahan na natin yung chair ngayon. So, naayos na namin siya, okay na siya, and here it is. Ito, for reference lang din, lagay ko dito yung aking Secret Lab. Makikita ninyo, ha? Ito, makikita nyo na halos same talaga sila. Ang pinagkaiba lang, no, is yung price, which is, yun yung nagpapa-excite sa lahat, yun yung selling point ng Muso. It is Secret Lab without the high price. So, tignan natin. Parehas na parehas, di ba? Ganda parehas. Paalam muna sa aking Secret Lab. Secret Lab, I have loved you. Pero butan muna tayo sa Muso. Ayan. So, ano yung mga pinagkaiba? Alamin na natin. Una, pagkaupo mo palang komportable siya. At kung makikita nyo yung fabric, sobrang sarap sa feeling niya, no? Kaparehas lang din. Hindi ko pa na-try yung leather. Nakita ko maganda rin yung leather nila at marami sila na may ibang designs, pero ito yung pinili ko kasi classic, itim lang, and bagay sa aesthetic din ng aking kwarto. Napakaganda niya, napaka-komportable, same na same actually. Kung makikita mo rin yung mga features sa gilid, ayan, yung pagtaas-baba ng ganito, it is exactly the same doon sa Secret Lab. Kung meron man akong isang pagkakaiba, actually dalawang pagkakaiba na nagustuhan ko sa Muso versus Secret Lab is number 1, magnetic yung headrest. Magnetic siya. Yung Secret Lab ko kasi nakatali pa, which is medyo masakit sa mata. Ito hindi. Pwede mong higaan anytime na gusto mo. Pwede mong ikabit nang walang ka-issue-issue. Malakas yung magnet actually. At pangalawa, yung sa paa. I'm not sure, ha, dahil nilareactan ko lang din naman to from experience. Kaso, ang isa sa mga pinakamalaking problema ko dun sa aking Secret Lab is nakakanto yung kanto yung sa paa, yung sa gulong. Eto hindi, medyo curved siya. So, medyo masaya ako dun. Hindi tumatama yung paa ko. Napakadalas, no? Sobrang dalas talaga na tumatama at ang sakit-sakit ng paa ko dun sa Secret Lab. Yun lang yung pagkakaiba. In regards doon sa features, isa-isahin na lang natin, no? Yung adjustment ng armrest nandito, pwede mong itaas baba, pwede mong iangat-angat, i-tilt, depende kung saan komportable yung kamay mo.
Eto rin, isa sa mga pinaka-importante rin, lalo na sa mga katulad ko na sa harap talaga ng computer nagtatrabaho, is adjustment. If I'm not mistaken, ang tawag ay yung lumbar area. Natataas, nabababa, depende sa trip mo. Napakaganda, sa totoo lang. Ang gandang feature kasi ang laki talaga. Hindi ko alam kung nagde-decide kayo ha. Kung nagde-decide kayo kung kukuha kayo ng gaming chair nyo. Ang laki ng... Ito talaga. Yun talaga yung number one na reason ko rin kung bakit nag-gaming chair ako. Yung comfortability ba? Kasi sobrang sakit talaga pag sa matigas na upuan ka uupo. Unlike dito, wala talaga yung pressure sa likod. Nababawas talaga siya. So, komportable ka. Especially sa mga katulad natin na oras ang tinatagal sa pagtatrabaho na nakaupo sa harap ng computer. Ito na yung part na hinihintay nyo lahat. At I think ito talaga yung parte na i-highlight din natin para sa video na to is yung presyo. Alam mo, isa sa nakita ko, napansin ko, nasabi ko na rin naman na kanina, isa sa napansin ko sa Muso is hindi sila takot sabihin na, oy, ginagaya at nilalabanan namin itong Secret Lab. Secret Lab din kami, mas mura lang. Kung makikita nyo dito sa price na ipapakita ko, ayan, yung original price na binigay nila is, pinakita nila sa akin is yung 25,329. I think ngayon, kung di ako nagkakamali, pwede kayong gumamit ng discount code sa kanilang website. Mababawasan siya ng malaki. Bawas. Ang layo nga talaga sa presyo nung Secret Lab. Naniniwala ako na in the coming years or next year, marami na makakakilala pa dyan sa Muso na yan kasi nilalabanan talaga nila yung market. That's just my honest opinion. Ngayon, kung anytime nagustuhan nyo tong Muso, meron tayong link sa ilalim. Pwede kayo mag-purchase doon. Napakaganda nito at maire-recommend ko ba to? The answer is yes. Napakaganda ng gaming chair for you. Napakaganda ng Muso para sa mga medyo nagtitipid. Pero kailangan ng napakagandang quality. This is the chair for you. Personally, gusto ko siya overall dahil din sa aesthetics niya. Napakaganda talaga. So, para sa ating question of the day ngayong araw, tatanungin ko kayo ha, especially sa mga nagkaroon na ng Secret Lab at ng Muso. Sa tingin nyo ba, maganda tong Muso at ireregalo nyo ba to ngayong Pasko sa mga mahal nyo or para sa sarili nyo? I-comment nyo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clara the Third. Papaalam. Love you guys!